Lahat ng gustuhin ni Brian ay ginagawa niya. Lahat ng bisyo, sinubukan niya. Party dito, party doon. Ganun lang ang buhay para sa kanya noon. We're back here on U-Turn with consultant on youth development, Brian Isaguirre. Hindi ka na huli ng parents mo? Hindi, nung pinatawag na sila ng principal. Ayun. And kailan ka ba na-kick out? When was Grade the first 6. time? When I was in grade 6. Ano nga ginawa mo para ma-kick out ka? Mga cutting classes, pagsagot-sagot sa moderator. Anong Then bumaba talaga yung grades ko. anong naramdaman mo nung Hindi ko na-kick naman out? pinagsisihan noon. Proud pa nga ako noon eh. Ganun ang dating. Bakit proud? Proud pa ako noon na kasi ganun yung era noon eh. Na talagang as in pag gumagawa ka ng katarantaduhan, hindi mo kinakahiya. Parang medal sa'yo yun sa mga Oo, kaklase mo. Parang parang kami medal. Medal of horror. Hindi medal of honor eh. Di ba? okay. Then, ayun nga, pagiging bully sa school, everything, sa dami kasi ng friends. Paano nag-react yung mga magulang mo? Ay, yung mother mo? Oh, yung mga, nung una, syempre nalungkot. Tapos tinatanong ako, bakit? Di ba? Puro bakit? Ano naman ang sagot mo? Wala. Hindi. Talagang habang tinatanong nila ako ng bakit ka nagkakaganyan, di ba? The more naman na parang mas nag-excel ako Sa kalokohan? sa kalokohan. Was it, sa palagay mo ba, it was a way of screaming for attention? Na parang gusto mo ng... Siguro isang bagay na rin yon. Kasi bata pa ako, nagpunta na sa States si ma'am ko. Ang tagal niya ron. Hanggang ngayon nga nandun eh. Kaya talagang laki ako sa lolo at lola. At dahil ikaw yung talagang mahal ng lola at lola, parang... number 1 grandson. So parang inabuso mo sila. Hindi naman sa ganun. Talagang kasi, ayun nga, talagang mahal na mahal lang nila ako. Ako naman, yung mga panahon na yon, talagang napakaluwag eh. Napakaluwag lahat ng mga bagay, even sa pera, di ba? Sa bahay namin, nakaka-accommodate ako ng maraming tao. Oo. So from high school, nag-umpisa ka ng tumikim ng drugs and Yeah, oo. paano nag-umpisa yung drugs? Sa party. Sa parties. Kasi Kaedad mo before rin ng talagang, oo naman. Pero ako naman kasi, bata pa ako. Some of my friends talaga, grown-ups na. Ako nga yung parang mas bata sa kanila eh. Then, pag-attend kami ng mga parties noon, hindi kami nasisiro. As in, Friday, Saturday, gimmick na yon talaga. During the 80s. So ano mga ginagawa mong kalokohan nun? Ayun nga, aside from attending parties, then after that, ng party, makikipag-away kami sa iba't ibang schools na nag-attend din doon. Then, we used to use drugs na nun. Ano ang mga iba't... Marijuana. Marijuana, then downers, beer. At dahil dyan, mas lalo kayong nagiging siga kapag, parang... Isang bagay na rin yun, pero kasi kahit naman hindi kami nakainom or what, ganun din ang attitude namin eh. Oo. As in, ganun din kabuo loob namin. So, I mean, hindi masyadong malala yung mga ginagawa mo naman? Or what would you say are some of the worst things na nagawa mo nung high school? Nung high school, yun nga, nakikick out ako dahil nga sa mga napapaaway ako sa school, sa drugs, and being also a frat man. So, nakick out ka 6 times from high school. And then, hanggang sa nag-graduate ka ng high school, papasok ka na sa college. Nag-pep test ako eh. Oh. Actually, hindi naman ako nag-third year high school eh. Okay. Parang... Pep test, accelerated ako. Hindi ako kasi nga, sa sobrang tagal ko na sa high school, nag-pep ako. Then, yun na, pagdating ko naman ng 4th year, summer grad pa. Hindi ako pinagmarcha. Pinakiusapan ko na nga lang eh. Wow. Para lang matapos na, then college na ako.
Pagdating naman ng college, medyo ang tagal ko sa college. Ilang years ka? 2 batch na graduate, nandun pa ako sa school. Oo, as in, ganun. So, ilang years yun? 10 years? Oo, almost. Almost 10 years. Almost 10 Yeah. years ka nag-college. Sa college. Okay, so pag-usapan naman natin yung mga frat days mo. What was it like? Oo. During my college days, yung fraternity namin, Tau Gamma Phi, na-involved naman sa mga projects, academically speaking, talaga nag-excel din. Pero talagang dumarating sa point na meron mga ibang fraternities na talagang binabangga rin kami. Siyempre, natural lang yun sa campus eh. Yung campus supremacy, survival of the fittest. So talagang nagkakaroon din ako ng mga cases before nung napapaaway ako nung college. Meron pa ngang isang incident na first time nangyari sa history ng school na yon na sinuspend yung class dahil sa akin. As in, buong level. Sinuspend. Nag-clash yung group ko tsaka yung group ng isang doon sa campus. Sa parking lot, doon kami nagkagulo. Then, dumating yung mga police. Some of them, tsaka yung kami, dinala kami sa presinto. May mga dala ba kayong mga pananaksak? May mga weapons din na nandoon sa loob ng school. Then, nadyaryo pa ako noon. Sa Manila Bulletin. So, proud ka noon? Or Kasi nung mga panahon na yun, hindi ko na nga iniintindi. Pero, ganun pala yun. Sa sobrang dami naman eh. Sa sobrang dami, halos araw-araw napapaaway kami na iba-iba. Iba-ibang so, paano insidente. apektado yung pag-aaral mo? Yung grades, oo. Mas pinipili ko pa nga uminom nun eh, kaysa mag-final exam. So, wala sa balak mo mag-graduate? Mga panahon na yon, mas kinakarir ko pa yung pagka-fratman ko. Bakit? Hindi, kasi there are some talaga na mga pangyayari na talagang you need to sacrifice your studies just for sa fraternity. Pero ano ang gain mo doon? Ano ang benefits ng pagiging sikat na leader? I mean, Kasi nung panahon na yon, umiikot yung buhay ko sa fraternity. Mas nag-excel pa nga ako noon eh. In doing projects also. Na dala-dala namin yung name ng aming fraternity. did you think long-term na baka habang buhay ikaw ang magiging leader ng Tau Gamma? Or, I mean, what makes you want to stay in something like that? Hindi mo ba naisip na one day, lalaki ka rin and you're gonna be an adult and hindi mo magagamit yung mga kalokohan na ginagawa niyo noon? Hindi, kasi noon naman, anong kainitan namin noon, talagang alam naman namin sa sarili namin na being a fratman is talagang yung paa mo, yung isang paa mo nasa hukay. Ganon kadelikado. Pero talagang ganon ako pinaredirektahan ng Diyos. Alam ng parents ay yung mommy mo at saka yung lolo at lola mo na Yeah, legal ako. na ikaw yung frat. Okay. Hindi ka ba na-hurt na parang sinasaktan mo sila sa ginagawa mo? Hindi, kasi nung mga panahon na nga yun hindi ko na iniintindi minsan yung mga emosyon o damdamin ng aking mga relatives, di ba? Ano ang pinaka-worst na nagawa mo sa frat? Anong pinaka-worst experience? Worst experiences ko before, there was a time na yung isa sa best friend ko pero patay na siya ngayon, na ginang up kapag tulungan. Then, isang araw, binalikan namin kung saan yung lugar na kung saan siya binugbog. Then, namaril ako sa lugar na yun. Namatay ba yung tao? Maraming tao ron eh. I mean, maraming tao eh. Hindi ko na, basta mabilis lang yung pangyayari, nagkagulo.
Ganon kalakas ang loob ko noon. Hindi ko iniintindi yung mga... Ano ang naramdaman mo after that incident? Wala, marami pa kasing dumating sa buhay ko Hindi lang naman yun Proud ka ba na namaril ka ng isang Kaya tao? sa akin lang naman kasi, iginanti ko lang. Iginanti ko lang yung best friend ko nga. Ganon. Oo. Namatay siya noon? Hindi, namatay naman siya sa sakit. Oh, I see. Oo, namatay siya sa sakit. Pero itong sinishare ko lang sa'yo is yung mga during those days na mga, ayun nga, na-involve ako sa frustrated homicide cases na meron na stab na tao. Yung physical injuries, maning-mani lang sa akin yun Oo. Sa Pumasok dami ba yun pa sa ng korte? Oo. Yung case kong frustrated homicide, pero dismiss naman yun Anong nangyari Alam mo, doon? lahat ng mga kinasangkutan kong kaso before, lahat yon na-dismiss na. Just like God forgave me, acquitted na rin. Sa lahat ng yun, paano ka nakapag-U-turn? Sasagutin mo yan sa pagbabalik ng U-turn. Sabi ko, Lord, tama na to. Sa'yo na ako. Tama na tong bad boy career na to. Have your way in me. Gamitin mo na lang ang buhay ko. Naisin mo kung anong gusto mong mangyari sa akin.